Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating pong lesson sa Sunday School ay napakaganda, purihin ng Diyos. It is our prayers that we are all in good health. Ladies and gentlemen, ang ating pong paksa ngayon, ang ating pong book na ating bubuksan ay 1 Corinthians chapter 6, 9 to 20. 9 to 20. Pero basahin na lang natin sa 19 and 20. Ang sabi po ng Diyos, "What know ye not, that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God." Tayo po ay manalangin, O God Almighty. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa mensahe ng Sunday School. Salamat po sa mga hearers. Hamunin mo sila, Ama. Bigyan mo sila ng encouragement at tumatag sila sa pananampalataya sa magitan ng mga salita. Ano po ang handang sa blessing na tatanggapin nila at tatanggapin ng bawat isa, yung pong alisin by the grace and mercy. Patawad, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Iligtas mo ang iyong mga anak, Ama, sa bayan. Ano ang po ang kamatayan mayroon sa lupa, O Diyos, ay iligtas mo pa. Upang magkaroon pa kami ng pribileyo, magamit kami para sa the gospel. Dalayan ka ang aming bansa, O Panginoon. Iligtas mo ang mga unsaved. Nabigyan silang pagkakataon po na marinig po nila ang ebanghelyo ng kaligtasan ay nasalalay sa iyong bugtong na hindi po ang relihiyon, hindi po ang pag-anib, hindi rin po sa Ten Commandments, kundi kay Jesus Christ, the only begotten Son. Dalayan po, Diyos, iligtas mo ang aming bansa at ang ibang bansa. Nabigyan pagkakataon, Panginoon, ang mga unsaved, mga pakinggan pa ang way of salvation. Go with it, hamunin mong bawat ng patay ng Gethsemane Christian Baptist Church ng San Mateo, ganoon din po ang Gethsemane Mission po ng Barangay Salvacion Alicia. Hamunin mo sila, Ama, bigyan mo sila ng safety sa virus, ganoon din po na huwag mo silang pawaya. At ganoon din po ang mga kapatid sa ibang bansa. Salamat po sa in Jesus Christ I pray. Amen. Ladies and gentlemen, dito po sa ating pong nabasa sa 1 Corinthians chapter 6, 1 to 20. Pero ang binasa po natin ay yung 19 and 20. Anong sinabi ng 20? "What know ye not, that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own." Hindi nyo ba alam ng iyong katawan, itong katawang ito, templo, ay templo ng banal na Espiritu Santo na mayroon po tayo? Na pag-aari po ng Diyos, hindi natin pag-aari ang katawang ito kasi binili po tayo na ayon po sa 20. "For ye are bought with a price." Hindi pera ang binili po dito. Pero bang mas mahalaga kasi sa pera? Kaya ipunin mo ang lahat ng nakaragatan at lahat na mayroon pong sa daigdig o sa sanlibutan o sa buong universe. Sa isang patak na dugo ni Kristo, pinambayad sa atin. Wala kong tatalo sa timbang. Mas mahalaga pa rin the only begotten blood. Yung pong bugtong na anak ng Diyos, ang kanyang dugo na dumana, napakahalaga dahil ang dugo ng kordero na dumana po is a divine blood. Meron ba tutumbas doon? The Bible says, wala. Kaya, ang title po ng mensahe, Sanctification of the body. Sanctified. Sanctified is to set apart. A part of the body for the use of God. It is the dedication to holy living that will render the believer fit for use. Fit, yung bang qualified ka na magamit. Kaya ang Diyos, ihihiwalay po tayo yung gusto ng laman. At una sa lahat, sa kadiliman na doon po tayo nakatalaga,
ay kinuha po tayo at binili po tayo ng dugo ni Kristo. At sa magitan ng dugo, tayo po ay napunta sa liwanag at tayo po ay anak ng Diyos. Ano man po ang mayroon sa katawang ito, lilinis na ng Diyos, kaya ang ating pangalan nakasulat na sa libro ng buhay. Wala na pong maka-erase ni naman. Pag nagkasama ang katawang ito, ibig sabihin, ang Diyos papaluin niya o pahirapan niya po yung katawan. I-chastise na o punishment will be given. At ang Diyos gumawa ng paraan. Ang Diyos gumawa ng paraan, the only way for you, in order that God will forgive your sin, upang magpatawad ka sa iyong ginawang kasalanan, is to immediately confess. Dalihan mong sabihin sa Diyos, Panginoon, ako'y nagkasala, patawarin mo po ako. Napakabait ang Diyos. Ladies and gentlemen. Kaya, it is a dedication to holy living. Ngayon na tayo po ay pag-aari ng Diyos. Siya ang may-ari na kasi binili po tayo. Ngayon na siya na po ang may-ari sa katawang ito. Wala kang karapatan na gamitin mo yung ayaw, yung bumili. Kung gagamitin mo your own ways to spend time na lumipas, na hindi mo gain sa Diyos, hindi mo ganang masaya ang Diyos, papaluin ng Diyos ang katawang ito, ang ating katawan. Dahil kaya nga sinabi ng Diyos, yung pong sanctification o sanctified, tayo po ay ibinuhod, tayo po ay ibinuhod para tayo mamuhay yung banal na pamumuhay. Na magkaroon tayo ng pasensya na ugali. Ano ba? Kahamon-hamon na buhay. Ang makita sa atin yung langit na ugali, yun ang shortcut niya. Mag-ambisyon ka sa buhay mo na mangarap ka magiging ganito ka somebody in the future. Maganda rin yung mangarap. Pero ang katawan mo, ang tandahan mo, pag-aari ng Diyos yan. Kung pag-aari ng Diyos, mangarap ka, huwag mong pangunahan ang Diyos. Let God made His own program to this vessel, which He purchased. Na siya po ay binili niya, na tayo po ay nasa alipin ng kasalanan. Nakakahiya naman kung siya ang bumili, tapos balikan mo pa yung ugali ng world, yung old time na ugali. Anong klaseng Kristiyano ka? Ay, mahihiya ka ng kapatid. Pag mayroon tayong ganyang ugali, magbago na tayo. Hindi? Magbago na tayo. Unang puntos. Ang ating position ang dahilan. The reason is because of our position. Ano yung position natin? Dito po sa 9 down to 11, chapter 6 ng 1 Corinthians. Sa 9. Ang sabi ng Bible, know ye not that the unrighteousness shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Abuser, ibig sabihin, abusado ka. Kung ito ang daan ng Diyos, manatili kang susundin yung daan ng Diyos. Hindi ka pwedeng kumaliwa, hindi ka pwedeng paatras, sumunod ka lamang at ang nagprograma ng buhay mo, it is a perfect planner. Hadlangan man ni Setan, walang magagawa ni Setan. Hadlangan man tayo ng kamatayan, hindi tayo kayang gabihin ng kaaway. Kahit anong klaseng sakit mayroon sa lupa. Dahil ang Diyos, siya ang may hawak ang lahat na mayroon sa lupa. Isa po yan, katulad yung buhay ni Job. Hindi pwedeng tuksuin ni Setan si Job kung hindi mo na magpaalam sa Panginoon. Magpaalam si Setan kasi alam ng Diyos na si Job ay pag-aari ng Diyos. Di ba? Si Job, sabi ni Setan, ay siya ay masunurin,
siya po ay faithful, siya po ay tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon, dahil pinagpapala mo siya. Ano pagpapala? Pinagpapala mo ng pinansyal. Marami siyang mga tupa, malawak ang lupain. Pinagpapala ang anak. Pinagpapala ang katulong, ang mga masunurin servants niya. Tanggalin mo lahat ang mga bagay na ito. Si Job ay ikikers ka. Oh, nagpaalam. Ang main team doon ay nagpaalam si Lucifer. Ang masama kung ang Kristiyano, gagamitin niya ang katawan ito, yung makamundo, hindi ba nagpaalam, yung may-ari ng katawan. Hoy, makinig ka. Magpaalam ka naman, hoy, hindi kayo gusto mo. Ha? Nagaganyan ka. Nagpaalam ka doon? Gusto mo doon? Oh. Maliwanag ko dito. Ha? Tingnan niyo po. I am the living God of Israel. Ang Diyos ng Israel na mapawalang hanggang Diyos. Sabi ng Diyos ng Israel. Sabi ng Panginoon Jesus Christ, I am the King of Kings, the Lord of Lords. Amen? Oh yes, Panginoon. Itong katawan na tinubos ni Kristo sa bundok ng Kalbaryo, huwag mong gamitin na maglingkod sa idol o ribulto. Marami pa rin gumagawa ng ganyan. Naniwala na mayroon pong tradisyon. Hindi tradisyon ng Diyos, tradisyon ng tao. Marami pa rin mga matatanda na naniwala sa tradisyon. Matagal natin yung Kristiyano mga pared, huwag natin ulit-ulitin yung tradisyon. Kaya, yung position na mayroon po tayo, the principle of inheritance will condemn. Ha? God condemns sin. Ang Panginoon ay kinasusuklaman niya po ang kasalanan. Dahil ang posisyon na mayroon po tayo, ang Diyos ang nagbigay. Anong posisyon mayroon ka? Ikaw ngayon ay anak ng Diyos, hindi anak ng kadiliman. Dahil kung ikaw ay anak ng Diyos, magpasalamat ka. Dahil kung tayo po'y naging anak ng Diyos, wala pong pwedeng makapagbigay. Hindi po kaya ibigay ng pera. Yan. Ano ang pong kayamanan mayroon sa lupa? Kaya sabi ko kanina, it is by the blood alone. Tayo po'y nagkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. Dahil tayo po'y nanampalataya na si Kristo ay sinugo ng Ama na siya lamang tagapagligtas. Kaya, yung Panginoon na ating pinaglilingkuran ay kinasusuklaman niyang kasalanan. Ano bang kasalanan? Maraming kasalanan mga kapatid. Kaya huwag natin i-practice na lagi tayo po ay sumpain. Huwag kayo pong malinlang na ang katotohanan is all by grace na tayo po iligtas sa magitan ng biyaya ng Diyos. Ay huwag tayo malinlang sa magitan ng paggawa ng mabuti tayo maligtas. Kaya nga, ang maganda sa Kristiyano, kung lamang mayroon tayong tainga, bukas sa ating tainga at panahon, makinig sa mensahe at mag-aral ng Biblia, ano man po ang sasabihin, itong mga unsaved na magagaling dito sa ating pong mundo o sa sanlibutan, wisdom from the Word. Hindi ka matukso dahil may alam ka sa salita ng Diyos. Eh, paano kung wala ka? Ngayon ang tutuloy, huwag ka magbasa ng Bible. Huwag ka magdala ng Bible. Pasugulan, ganyan. Sabi Maria nga ng magano, ay, direct from the Word of God. Search the Scriptures, the Lord. Saliksikin mo. Iwan sabi ng Bible. Sino magsasaliksik? Yung mga anak ng Diyos. Kasi maintindihan nila. Dahil nasa kanila po yung banal na Espiritu Santo. Kung liwaliwanag naman salita ng hindi lang pwede ipaliwanag pa ng Hebrews, yung malalalim na Latin, ganyan. Hindi mo maintindihan ng English. Hindi naman ng English ang ating lingwa. Ayun naman Ilocano. Mayroon naman Tagalog mag-interpret. Pero mag-relate tayo sa interpretation ng English version. The King James Version 1611. Ha? Tingnan mo. Huwag kayong paninlang. Fornicators. Ha? Fornicators. Ito yung mga kasalanan ginagawa ng katawan nito eh. Idolaters. Adulterers. Mayroon mga asawa, nanganap mga ibang asawa. Hindi ko pwede yan. Yung mga bakla.
Hanapin yung kaparihan na, hindi mo pwede yun. Yung mga, napaglinlang, mga lasinggiro, yung pong mga marunong maglinlang. Ang mga bagay nito is vanity save the Lord. Walang kabuluhan. It is a personal gain for a short time. Mas maganda magkaroon ka ng gain dito sa katawang ito kung ang Diyos ang naunang naitaas sa katawang ito. Anong gain? Reward in heaven. Amen. Eternal reward. Hindi pa kasi nakikita ang eternal reward. Makikita after this life. Meron tayong mga blessing physically, hindi natin nararamdaman. Kung pag-aralan mo ang Bible, dahil pa ng blessing mga kapatid. Ang alam kasi marami yung blessing, may pera, may trabaho, may matibay na tinatanggap. Kristiyano ka, Kristiyano po tayo mga kapatid. Dapat tayong matuto na makinig sa instruction ng Diyos. Yung program. Napakahalaga yung programa ng Diyos. Tingnan niyo po. Yung pong regeneration, separation or departure sa paggawa ng masama. Ang katawang ito ay laging malungkot. Kasi gusto niya po kung saan siya na-addict kasi ang katawang ito mula sa alabok. Hahanapin niya po yung alabok. Dahil tayo po ay anak ng Diyos, nakatira taas sa ating pong banal na Espiritu Santo. Ang tahanan ng Diyos ay nandito sa atin. Sa magitan ni Kristo na ating tinanggap. Yung tatlong persona ay nasa atin. Di ka na nahihiya na gamitin pa itong katawang ito sa mga bagay na kontra yung nakatira nito. Pagpasalamat ka nga, iligtas po tayo sa virus. Hindi lang sa virus, bangungo, heart attack. Ang daming kamatay, hindi lang virus kapatid. Pwede ka masagasaan. Pwede ka mabaril. Pwede ka ma-aksidente. Anong klase aksidente? Ang dami. Ang daming paraan ng kamatayan. Akala yung virus lang? Hindi. Marami. Kaya hinahamon ko kayo mga kapatid. Sanctification to make this body a holy, to live or purify, to consecrate ourselves, dedication to the Lord. We should have this kind of attitude. Dahil justification is free. It is also a past action never to be repeated again. It is more than pardon. Yung justification na ipinagkaloob ng Diyos sa atin bago nagkaroon ng sanctification. Kaya meron tayong awitin, justified by faith. Justified. Pinawalang sala. Dahil po tinanggap mo ang Redeemer. Tinanggap mo yung pong pamaraan ng Diyos na kaligtasan. By faith. Kaya yung biyaya, ipinagkaloob. Justified. Pangalawang puntos. Sa chapter 6, 12 down to 18. Now the body is for the Lord. Iyong pong katawan ito ay para sa Diyos. Dahil po mayroong layunin ng Diyos. Una kanina po, yung position mayroon po tayo ngayon ay anak ng Diyos. Ngayon na tayo na ay anak ng Diyos, mayroon pong layunin ng Diyos sa katawan ito. Kaya nga si Apostol Pablo sumulat sa mga taga-Corinthians. Para ano? Para pagsabihan itong mga Hudyo na taga-Corinto na ang buhay na mayroon po tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ngayon ay justified at nagkaroon ng sanctification. At ang layunin ng Diyos, now the body is for the Lord.
All things are lawful unto me, saith the Lord. Di ba? Ano yan? Paul stresses the fact that indeed all things are lawful for the believer. Does this mean we are not to restrict our behavior by rules and regulation? The answer is seen in the definition of the word lawful. Yung lawful po ay agreeable to the law, allowed by the law. Kaya it will deem lawful, which no law forbids. But many things are lawful, which are not expedient. The perfect liberty. Magkakaroon tayong perfect liberty within the circle of God's providence. Pag within, we have the liberty. Pag without, is against. Aning sa pagpatuloy ng church. Dito sa church natin, sa loob ng church, pwede kang pumunta kahit saan-saan dito. Within the church, alone. Pero outside, ganun po ang ibig sabihin niya. Liberty is perfect. Ay, di ka malaya, pastor. Malaya kang magpuri, malaya kayong gusto ng Diyos, yung program ng Diyos, malaya. You have the freedom. Pero yung ag-extend ka doon na magkakasala ka, punta ka doon yung ayaw ng Diyos, hindi po yan ang kinds of liberty na gusto ng Diyos. Liberty is within the program ng Diyos. Kasi ang program niya ng Diyos is a perfect program. Pag pumunta ka sa Word, hindi po kumpleto ang program dyan. Ang laging hinahanap mo ay yung kaligtasan ng soul sa apoy ng impyerno na ipinagkaloob ng Diyos nung tayo po ay naniwala na nampalataya kay Kristo bilang our Redeemer. Amen? Kaya, we should have agreed to the purpose of God of this vessel. Huwag mo nang kontrahin. Meron ka dyan, tinatawag ng Panginoon, di ayaw patawag. Ang gusto niya maging sundalo. Ang gusto niya maging abogado. Ang gusto niya maging engineer. Daming purpose. Kasi pag sinabi kasi tinawag ka ng Panginoon na gusto mong pastor, ang Diyos ang may gusto na ikaw ay magpastor, hindi ikaw. Kung ang gusto mo ikaw maging pastor, hindi po yan ang basihan. Hindi po yan po ay garantisado. It is God's purpose na ikaw ay magpastor. Nasa iyo naman, piliin mo pa rin yung plano mo sa program mo sa buhay. Yan. Kaya ang sabi ng Bible, huwag mo kailanman pangunahan ang programa ng Diyos. Yung pag-aari ng katawang ito, siya ang may-ari. Ang Diyos ang may-ari sa katawang ito. The purpose should be agreeable to the purpose of God. Kaya, kailanman wala kang karapatan. To regulate according to your own ways. We should have to respect the program of God. Kung marunong kang mag-respeto ng karapatan ng iba, yung kagalang-galang mayroon sa lupa na kinikilala ng tao, mas higit bigyan natin ng paggalang, yung kung may-ari ang lahat. Kung wala yun, wala ang lahat. Panginoong Diyos. Kaya, the body is for the Lord. We keep our lives in the right perspective. We understand that our body is for the Lord and the Lord is for our body. Remember that. Kaya yung mga bagay na ayaw ng Diyos na gamitin mo ang katawang ito, remember, yung kung nagbigay ng warning sa iyo, huwag mong gawin. The same God who give the warning, will you meet so? Mamimit din natin ang nagbigay ng warning. Kaya ang maliwanag na salita ng Diyos. We meet soon again. We meet again. Amen? Kaya, ano naman ang mukha mo pagdating ko sa pangalawang pagkikita? Nahiya ka. Nahiya po tayo. Kasi wala tayong nagawa. Pinagpaalam ka ng Diyos. Hindi ka mapagbigay. Pag magbigay ka, wala ka ng pera. Bakit hindi kaya balik ng Diyos yan? Ayusin mo ang puso natin, mga kapatid. Kung bago ka magbigay, ipag-pray mo rin yung pagbibigay mo kung ikaw po ay honest na nagbigay. Kung honest ka na nagbigay, ang kinikita mo sa isang araw ay inuuna mo ang Diyos sa buhay. Tuloy yan parang buka.
The supplier ay buhay. Ang supplier sa kanyang sanlibutan. Ang supplier hawak ng mayan. Ang supplier nasa kanyang lahat maliban sa kasalanan. Kaya ibigay ang kailangan ito. Kaya magagamit ang Diyos sa mga members to support the work. Salamat sa mga members who are faithfully giving their tithes and offering. Especially ang kanilang heart to be compassion for those. Kaya i-challenge those members na sila po'y natutulog sa gawain. Yung walang cancer, kundi parating lang sa church at sila po'y nakikinig. Pag uwi, walang pakialam kung may naligtas man wala. We should have the attitude. We should have the attitude of heavenly character. Yeah? Anong ugali mayroon ka? Kaya nga, dito sa church, sa Gethsemane Christian Baptist Church, ang mga kapatiran ng hihinayak, natin. Ang mga kapatiran na nawala, babalikan natin sila. Bigyan natin sila ng chance. Yung mga kapatiran na tinukso ng sanlibutan at nagawi sa gusto ng world na ayaw ng Diyos. Iyon pang i-restore natin. Amen. Kaya young people, ladies and gentlemen, I challenge you young people, if you have a program in your life, allow God to program your life. Amen. Mga married women, o itong mga adult men, mag-program kayo, allow God to program your life. Na ang iyong mga anak ay ganito ang kailang marating. Ang iyong mga anak ay kabahagi sa salita ng Diyos. Ang buhay mo ay kabahagi ka lagi sa salita ng Diyos. Pag dumating pa ng kamatayan, praise God, amen, hallelujah. I finish my course. Okay? Kaya, pangatlong purpose, pangatlong layunin. Una, yung kung position meron po tayo po ay anak o ambassador ng Panginoon. Pangalawa, ang purpose ng Diyos sa katawan kanyang tinubos. At ang pangatlo, yung position. Ano yung position? Yung kung pinagkatiwala ng Diyos na hawak ng katawang ito. Your body is the temple of the Holy Ghost which is in you. Yung position. Okay? Yung kanina, yung position, ano yung katayuan natin kung tayo ay tumanggap kay Kristo. Pangalawa, the purpose of God sa ating pong buhay bilang tinubos. Yung position na mayroon po tayo ay pag-aari ng Diyos nakatira sa ating banal na Espiritu Santo. Yung pong hawak ng katawang ito, pag-aari pa rin ng Diyos. The believer should never defile the body because within it resides the person of the Holy Ghost. Ibig sabihin, huwag mo pong abusuhin, huwag mo pong i-trespass, huwag mo pong bigyan ng pagkasira ng katawang ito. Dahil dito nakareside iyong pong Holy Ghost. Huwag mong bigyan ng lungkot ng Holy Ghost. Kasi templo ng banal na Espiritu ang katawang ito. The believer is the literal dwelling place of God. Dwelling place. The believer should sanctify his body because of the Christ's position. The believer should sanctify. Yung mananampalataya dapat ibigyan halaga. Yung pagkahiwalay, yung mga masasama, yung mga ugali. At dapat natin dalhin yung ugaling langit na mamuhay bilang banal na anak ng Diyos sa kanya pong harapan. Ayan ang gusto ng Bible. Yung position na mayroon po tayo. We need to recognize the significance of the indwelling presence of God. Dapat ang mga Kristiyano ay matuto na i-recognize yung kahalagaan ng indwelling presence of God. Presensya ng banal na Diyos. The Holy Ghost deserves the same cordial treatment of respect. We should have the attitude to respect God, to respect the only begotten Son of God, Jesus Christ, and to respect the indwelling Holy Spirit. Madaling maging anak ng Diyos kasi may nagtrabaho sa ating kaligtasan. Pero pag isa pamuhay yung gusto ng Diyos, mahirap gawin. Pero ang nangako naman ng Diyos, ang mga anak niya na naging masunurin sa Diyos, kahit kamatayan, meron pong silang eternal reward.
Remember that. Nangako ang Diyos yan. Ha? Kaya, the believers, God's position, for you are bought nothing with the price. For you are bought with the price, I should say. We are not our own, but have been bought with price. The word bought, ito yung tinutukoy ng redemption. Redeemed. We are redeemed. Hindi slave market. Tayo po ay nasa alipin po ng worldly. Nasa alipin po ng bisyo. Nasa alipin po yung direction ng world. Ang pinagtagos sa atin ay ang banal na dugo ni Kristo. Bigyan mo naman ng halaga yan, kapatid. Bigyan mo ng importansya. Bakit? Wala naman tayong karapatan sa buhay na mayroon tayo. Amen? Wala tayong karapatan na gamitin yung buhay mayroon po tayo. Kung ikaw marunong kang rumispeto sa bisita, kung ikaw marunong kang rumispeto sa magulang at gamitin ko sa pastor, marunong kang rumispeto sa kapwa, marunong kang rumispeto sa mga elected official doon, at yung mga hari sa sanlibutan. The best respect is to respect God in the presence of your body. Best respect. Respetuin mo naman ang Diyos na siya ang nakatira sa templong katawan ito. Ewan ko, tanong ko siya, ilang ba nagbabasa sa iyo ng Bible? Ilang verse ang nabasa niyo sa Bible? Ilang verse ang naimemorya niyo naman sa Bible? Ang puso mo ba ay meron kang saya na magbasa ng Bible? Kung ang letter ng iyong mga mahal sa buhay, lagi mo inuulit ang basahin, na nakasulat po sa cellphone niyo po, yung mga bagay na encouragement binibigay yung mahal mo sa buhay. Pero ang salita ng Diyos, hindi mo kailanman binabasa ang salita ng Diyos na siya po ang tumubos sa iyo sa bundok ng Kalbaryo upang maligtas ka sa apoy ng impyerno. Wala akong halaga yung sa ating buhay na basahin mo ang salita. Share mo nga yung kapatid. It is a careful. Hear the message of God. Sino ka kapwa? Sino po tayo ka? Binanggit ko kanina. From the dust, thou art. Nasa Genesis chapter 3 o chapter 2. Sa alabok ka nagmula. Sa alabok ka rin pabalik. Ang alabok, madumi sa harapan ng Diyos yan. Sinong lumikhang alabok? Ang Diyos. God created the heaven and the earth. Ang earth ay yung po nagmula sa alabok. Yung tayo. Pero ang galing natin, ang galing seta, hindi naman kapatid. Ha? Kaya, have the attitude to give the importance na lagi sinasabi ng Bible, kayo po ay binili ng napakataas na presyo, na mas mataas pa ang pinambayad kaysa yung bibilihin na katulad natin mga kasalanan. Pero salamat sa Diyos, kahit tayo napakalayo sa Kanya, dahil kay Kristo, ipinalapit tayo sa Diyos na banal. Ngayon ayaw mo surrender ang buhay mo, mag-surrender ka na. Allow God to program your life. Allow God the way how He planned to your life. Any ambition do you have in life? First, seek the Lord's direction. Kung ito ay mag-comprehend sa plano ng Diyos sa buhay, don't ever allow Satan to direct your life by using the pleasure of this world. Hello. Disobedient child sa may mararating. Obedient child is issued reward. Maganda. Umaga po sa ating lahat. And a blessed day. Good morning.